Handang cruise missile mula sa China ang sabay-sabay na napakawala ng apoy humagupit sa kanlurang baybayin ng Taiwan. Sumabog sa unang bukso ang mga base ng radar bodega ng suple at mga paliparan sa harapan. Nayanik ang lupa at isang dilaw na liwanag ang bumalot sa buong abot tanaw. Hindi pa man nakakalatak ang depensa sa himpapawid ng Taiwan, bumuhos na ang masumunod na atake tumpak sabay-sabay walang patlang. Mula sa karagatan humiwalay ang hanay ngam barkong pandigma ng China. Ang malending ship puno nga sundalo at armored vehicle ay ibinaba sa dagat diretso patungo sa malugar ng Kaohsiung at Taichung. Bumaba ang nga attack aircraft nagpakawala ng ma-air-to-ground missile bilang suporta sa paglusop. Lahat ay tila eksaktong nakakalkula na parang daan-daang beses ng naensayo. Ang buong baybayin ng Taiwan ay naging paunang target ng isang malawakang operasyon. Ang unit ng depensa sa isla ay tumugon ng may kalituhan. Ilang makanyon na may maikling saklaw ang nakpaputok ngunit hindi malinaw ang signal ng pamunuan. Paralisado ang sistema ng target at ang maganting puto ay bumaksa sa mga baybayin na hindi nakagawa ng harang. Isang sentro ng radar ang nawasak na naging sanhi ng pakakawata-wata ng koordinasyon ng puwersa. Pechopi ang linya ng militar at naputol ang signal ng satellite. Ganap na nawala ng koneksyon ang network ng depensa ng Taiwan. Hindi pa man humuhupa ang usok, dumaong na ang unang barko. Agad na bumaba ang sundalong sino naktayo ng ligtas na linya at pinalawa ang pasilyo papasok sa kalupaan. Patuloy na napawla ng bala ang artilerya mula sa mga barkong pandigma sa karagatan upang suportahan ang mas sumusunod na armored vehicle sa kupin ng madaungan at magtayo ng mga istasyong ng suplay. Sinubukan silang harangin nga lokal na unit ng depensa ngunit dinurok ang lahat ng pagtatangka dahil sa makapal na puwersa ng kaaway. Sumabo ang isang imbakan ng gasolina at ang maitim na uso ay umakyat na tila sumisimbolo sa pagbagsak ng baybayin. Sa himpapawid nagulok ang mga transport aircraft ng China, mga paratrooper sa katimugang hangganan na may layuning putulin ang estratehikong ruta upang pigilan ang pag-ipon ng mga tropa ng Taiwan. Sinubukan silang harangin ng ilang grupo ng kontratake ngunit hindi sapat ang kanilang reserbang bala para sa air defense. Najam ang long-range radar, mabilis na huminto ang ganting salakay. Ang buong sistema NH Depensa ay tila nasa estado NH pagkaparalisa. Ang ma-industrial na zona imbakan ng militar at mga kampo ng pagsasanay ay nasakop. Sa silangang bahagi ng isla, ilang unit ng hukbong dagat ng Taiwan ang naksikap na makatakas mula sa blockade. Dalawang barkong pandikma ang umalis sa daungan na may layuning umatake mula sa likuran ng kaaway ngunit tinamaan agad ng anti-ship missile habang naglalayag. Nagliyap ang isang barko habang ang isa ay napilitang bumalik. Ang buong linyang labanan sa dagat ay ganap na naharangan. Wala nang anumang ruta para sa suporta ang maaring mabuksan. Nakakabit na ang mga puwersa ng China sa tatlong tulay na bumubuo ng isang malalim na pagtagos sa loob. Nagsimulang gumala ang mga mekanisadong unit pahilaga nagbubukas ang daan para sa pangunahing puwersa. Hindi pa man. Nakakapasimula ng koordinadong tugon ang Taiwan, ang mapa ng taktika ay napira-piraso na. Ang buong sentral na sistema na pamumuno ay inatake na electronic warfare na nawalan ng kontak sa mga rehiyon sa baybayin. Ang sunod-sunod mabilis at walang awang pag-atake ay unti-unting pumipiga sa isla sa isang posisyon kung saan ito ay nakakulong sa timok na baybayin. Ang usok ay patuloy na tumataas bawat haligi na apoy ay nagliliwanag sumasalamin sa tubig na puno na susunong na mamapiraso na metal. Ang gabi ay pinunit at kasama nito ang pakiramdam ng seguridad ng isang buong isla ay nailibing. Ang pagsalakay ay simula pa lamang ng isang komprehensibong operasyon ng paglusop na matagal nang inihanda. Ang sistema ng komunikasyong militar ang Taiwan ay ganap na paralisado. Ang maistasyon ng satellite ay hindi na makapagpadala ang datos. Ang huling signal mula sa baybayin ay mga pira-pirasong ulat na lamang, putol-putol, hindi sapat upang matukoy ang tunay na lokasyon ng kaaway. Sa mga comment center sinubukan ng opisyal na i-restart ang mga backup system ngunit lahat ng channel ay najam. Ang pangalawang radar ay binuksan ngunit agad ding pinabaksak. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa labas, alam lang nila na ang buong baybayin ay nilalamon ng apoy.
Sa katimugang bahagi ng isla ang mga unang unit ng depensa ay napapaligiran na. Lumaban sila ng walang direksyon, bawat platoon ay kailangang magpasya para sa sarili. Nagpaputok ang artilerya sa baybayin ngunit walang suporta. Ang puwersa ang China ay malawak tumpak at pinuputol ang bawat linya ang supply. Ang short-range anti-aircraft battery ay nawasak bago pa man makargahan muling ng bala. Ganap na nawalan ng kakayahan ang Taiwan na protektahan ang kanilang kalangitan. Ang fighter jet na hindi pa man nakaka-take off ay tinamaan na sa runway. Sa gitnang rehiyon ng isla, maraming unit ng mabilisang paktugon ang nakatanggap ng malabong utos, hindi matukoy ang tunay na target. Maraming lugar ang nakatanggap ng utos na umatras kahit hindi pa nakikipaglaban. Ang konvoy ng militar ay humalo sa agos ng mga nagsisilikas na lumika ng kaguluhan sa mga pangunahing kalsada. Ang mabatang commander ay kailangang gumawa ng sariling desisyon ngunit ang bawat pagsisikap ay nabibigo dahil sa kakulangan ng impormasyon. Ang KW ay gumagalaw ng may organisasyon, bawat pag-atake ay suportado ng tumpak na artilerya at mga drone. Sa tuwing may nabubong linya ng depensa, agad itong winawasak. Sa Taichung, sinubukan ng mga lokal na unit na magtayo nga harang sa hilagang industrial zone gamit ang truck at magasako nga buhangin, ngunit ang pag-atake mula sa dagat at himpapawid ay hindi nakpatagal sa kanila. Pumasok ng malalim ang nga armored vehicle ng China sa mga suburb, nililinis ang nga hiwa-hiwalay na paglaban. Isang pangalawang imbakan ng bala ang tinamaan. Ang pagsabog ay nagparalisa sa buong kumpol ng depensa. Dahil walang supply, napilitang umatras ang nga lokal na puwersang panseguridad. Sama pa ang paatake ng KW ay tumagos ng higit sa 10 kilometro. Ang comment ng Taipei ay naksikap na ibalik ang komunikasyon. Sinubukan ng mga technical officer na ikonekta pansamantala ang mga linya sa pamamagitan ng sibilyang network, ngunit masyadong mahina ang bandwidth at ang datos na ipinadala ay putol-putol. Ang bawat desisyon ay mas mabagal kaysa sa bilis ngang paggalaw ng KW. Naintindihan ng biyasang general na kung hindi may babalik ang sistema, ang koordinasyon, ang buong isla ay mahuhulog sa anarkiya. Isang agarang utos ang ipinadala, panatilihin ang Taichung sa lahat ng paraan. Ngunit nang may padala ang utos, ang lugar na iyon ay wala ng komunikasyon. Sa silangang bahagi ng isla kung saan wala pang paglusop, ang ilang natitirang mas squadron ay lumipat na may pag-asang gumanti. Gayunpaman, ang kalangitan ay sinakop ng ma-attack aircraft ng China. Ang maluma at mabagal na eroplanong ng Taiwan ay kulang sa bilis at saklaw ng radar upang makipagsabayan. 2 squadron ang pinabaksa habang ilang dosenang kilometro pa lamang ang layo mula sa sonang labanan. Ilang piloto ang tumalon sa dagat, walang nakakaalam kung sila ay buhay pa. Ang kalangitan ay ganap ng nasa ilalim ng kontrol ng mananakop. Mula sa karagatan naksara ang mga barkong pandigma ng China upang magtatangang isang blockade zone. Ang natitira na lamang sa hukbong dagat ng Taiwan ay ilang magagang na barkong pandigma na umatras sa silangang daungan. Lahat ng ruta ng supply ay pinutol. Ang mabasa ng hukbong dagat ay nahibalay, hindi makasuporta sa isa't isa. Ang malong-range na artilerya mula sa China ay patuloy na nakpaulan ng bala sa mga imbakan ng gasolina at mga pasilidad ng komunikasyon. Bawat pagsabog ay isang bahagi ng plano upang paralisahin ang buong kakayahan ng isla na gumana. Nagsimulang lumikas ang nga residente sa baybayin. Ang agos ng mga tao ay gumalaw sa gitna ng usok. Mga ambulansya ay nakipagsiksikan sa mga sasakyang militar. Ang mga kalsada ay puno ng kalat, mga poste ng kuryente ay baksak, ang mga linya ng fiber optic ay sunog. Ang natitirang puwersa ng depensa ay nagsikap na mag-ipon sa maliliit na grupo upang mapanatili ang natitirang posisyon. Hindi nila alam kung nasaan ang pamunuan, hindi alam kung gaano karaming tulong ang darating. Alam lang nila na ang KW ay papalapit mula sa lahat ng direksyon. Sa karagatan, ang pangalawang pangkat ng mabarkong pandigma ng China ay handa na. Ang rampa ay ibinaba, ang sundalo ay tumuntong sa putik na hahanda para sa susunod na yugto ng pag-atake. Ang hangin sa isla ay nabibigatan, ang pag-atake ay tumatagos ng mas malalim.
Ang Taiwan ay hindi na nasa depensibong posisyon. Sila ay tinatangay sa isang estado ng pag-pira-piraso mabilis at malamig na parang isang mekanisadong tsunami. Ang tatlong puwersa ng pag-atake ng China ay sabay-sabay na lumapit sa baybayin. Ang timok na formasyon ay patungo sa lugar ng Kaohsiung kung saan may malalim na daungan at paborableng lupain para sa mga sasakyang militar. Sa gitna ay ang dulo ng Taichung na nagsisilbing parehong punto ng supply at ang pinakamaikling ruta pahilaga. Ang natitirang direksyon ay pumunta sa lugar ng Hsinchu ang pasukan patungo mismo sa kabisera. Mula sa itaas ang buong kanlurang baybayin ng isla ay natatakpan ng daan-daang kumikinang na ilaw mula sa mga kanyon at rocket. Bawat ilaw ay isang maliit na pag-atake na nabubukas ng daan para sa pangunahing puwersa ng paglusop. Sa lugar ng Kaohsiung, ang nga hovercraft na puno ng nga sundalo ay dumaan sa makakapal na alon at dumaong sa pampang. Nang bumaba ang mga rampadaan-daang sundalo ang agad na sumugot na hati sa mga grupo upang sakupin ang mga taktikal na posisyon. Sumunod ang mga amphibious armored vehicle winawasa ang mga natitirang hadlang ng depensa ng Taiwan. Ang artilerya mula sa mga barkong pandigma sa karagatan ay sumuporta sa bawat alon. Bawat putok ay itinutuwid na mga reconnaissance drone. Ang bodega at mga base ng suple ay sunod-sunod na tinamaan. Ang sistema ng suple ng Taiwan ay naputol bago pa man ito magamit. Sa Taichung mas matindi ang sitwasyon. Sinubukan ng lokal na unit ng depensa na maktayo ng harang gamit ang truck at sako ng buhangin sa paligid ng industrial zone. Ngunit nakalkula na ito NG Formasyong NG pag-atake NG China. Mula sa karagatan, tatlong malalaking landing ship ang sabay-sabay na nagbukas ng kanilang pinto nagbaba ng mekanisadong bangka at amphibious na tangke. Nanguna ang mga special forces tinatapos ang maliliit na paglaban. Bago pa man dumating ang pangunahing puwersa, mabilis nilang nasakop ang Highway 1. Ang pangunahing arterya ng transportasyon sa kanlurang baybayin ay naging isang pansamantalang koridor ng supply. Nawalan na rin ng kakayahan ang Taiwan na gumalaw sa pagitan ng nga rehiyon. Sila ay ganap ng naputol. Sa Hsinchu, wala gaanong paglaban. Ang maradar ngang babala sa lugar na ito ay nawasa na dati pa kaya hindi alam ngang mapuwersa ngang depensa ang tunay na direksyon ng pag-atake. Ginamit ng China ang taktika ng diversionary attack na pakawala ng mga long-range na artilerya sa mga residential area upang ilayo ang mga puwersa mula sa baybayin habang ang mga pangunahing unit ng paglusop ay pumasok gamit ang mga hovercraft. Nang bumali ang puwersa ang depensa ang buong lugar ay nasakop na. Ang Hsinchu ay naging pangatlong tulay na nasara sa lahat ng daan patungo sa hilaga ng isla. Ang tugon nga unit ng Taiwan ay watak-watak. Sa maraming lugar ang kanyon sa baybayin ay nasakop bago pa man makapagpaputok. Ilang unit ang nagsikap na panatilihin ang kanilang posisyon ngunit napaligiran ng apoy mula sa magkabilang direksyon. Patuloy na inaayos ng artilerya ng China ang kanilang target tumatama ng tumpa sa mga posisyong ng paglaban. Ang mantra ng supply ay nasunok hanggang sa kalansay at naubos ang mareserbang bala. Maraming mga commander sa antas ngang batalyon ang nawalan ngang kontak at napilitang umatras papasok sa lupain. Ang buong baybayin ay nalubok sa organisadong kaguluhan. Kontrolado ngang kaway ang bawat galaw. Nang mapatibay ang tulay nagpakalat ang China ngang mabibigat na mekanisadong puwersa. Ang convoy ngang armored vehicle ay gumulong mula sa landing site sunod-sunod na pumasok ng malalim sa kalupaan. Ang pormasyon ay nahahati sa mga layer nangunguna ang tangke sinusundan ng mga sasakyang nagdadala ng tropa at sa huli ay ang mga sasakyang pang-supply. Sa itaas mababa ang lipat ng mga helikopter handang magpaputok kapag may nakitang paglaban. Bawat tulay, bawat interseksyon ay sinakop upang palawakin ang sakop ng kontrol. Sa tuwing makakasagupa ng puwersang depensa, bumabaksa ang artilerya upang linisin ang daan bago magpatuloy. Umaasa na lamang ang Taiwan sa kanilang mga unit ng mabilisang patugon sa loop. Inutusan silang panatilihin ang distansya at maghintay ng pagkakataon para sa ganting salakay ngunit walang nakakaalam kung darating pa ba ang pagkakataong iyon.
Ang maalon ng tropa ay ipinadala sa harapan ngunit pagdating nila ang lugar ay nasa kamay ng kaaway. Napilitang aminin ng command ng Taipei na ang kanlurang linya ng depensa ay ganap nang nawala. Tatlong puwersa ngang paglusop ang nag-isa upang bumuo ang isang kontroladong zona na halos 100 kilometro ang haba. Patuloy na napapaputo ang long range na artilerya mula sa karagatan papasok sa lupain winawasa ang natitirang punto ng depensa. Ang magusaling gumuhom nga kalsadang naputol nga tulay na nawasa lahat ay ginawang isang patay na zona ang baybayin kung saan wala ng lugar para sa ganting salakay. Nakumpleto ang China ang unang hakbangang operasyon isang matatak na tulay na naktayo ang bandera ang kontrol sa buong kanlurang baybayin ng isla habang ang Taiwan ay umiral pa rin sa mapa ang kontrol sa larangan ng digmaan ay wala na sa kanilang mga kamay. Ang manatitirang sundalo ay maaari lamang kumapit sa loop kung saan ang bawat susunod na pulgada ng lupa ay magiging isang larangan ng buhay at kamatayan. Sa Taipei ang sentro ng estratehikong pamumuno ay halos nawalan ng kakayahang mag-coordinate. Ang masistema ng satelit ay hindi na tumutugon ang linya ng kabel ng militar patungo sa harapan ay naputol. Ang screen ng labanan ay nagpapakita lamang ng blankong espasyo. Lahat ng mapang sitwasyon ay lumana. Walang sinuman ang nakakaalam kung aling puwersa ang nakakapanatili pang ang kanilang posisyon. Napilitang magdesisyon ang mga commander sa gitna ng kawalan ng impormasyon habang ang mga pag-atake ng China ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang unit ng mabilisang pagtugon ay agarang ipinadala sa magilid na lugar. Ngunit pagdating nila ang lugar ay nasa kamay ng kaway. Nakatanggap sila ng bagong utos pagkatapos ay nawalan muli ng kontak. Ang putol-putol na kadena ng utos ay nagiwahiwalay sa buong puwersa na hindi makabuong isang makakaunay na linyang ganting salakay. Nagpaputo ang artileryang Taiwan ayon sa malumang koordinate. Maraming mabala ang bumaksa sa malugar na nasakop na hindi sinasadyang nagbigay daan para sa kaawe na pumasok ng mas malalim. Ang sunod-sunod na pagkakamali ay nagpawalang saysay sa bawat pagsisikap. Sa timog na linya ang mahuling kumpol ng depensa ay umatras papasok sa lupain. Hinabol sila ang long-range na artilerya ang kanilang mga formasyon ay nakawatak-watak sa daan mga sasakyang militar ay nasira naubos ang gasolina na wala ang komunikasyon. Ang natira na lamang sa kanila ay ang kanilang personal na armas at ang pangnanais na mabuhay. Sa ilang lugar ang malokal na milisya ay naorganisa ng kanilang sariling paglaban ngunit ang napakalaking lakas ng kaawe ay dumurok sa malilit na pagtutol. Maraming unit ang nawasak bago pa man makita ang mga reinforcement. Sinamantalang China ang kaguluhan upang palawakin ang kanilang kontrol. Mula sa tatlong tulay ang mga mekanisadong puwersa ay naugnay upang bumuong isang tuloy-tuloy na linya na hinati ang isla sa gitna. Ang matangke at armored vehicle ay pumasok ng palon-alon lumalaban habang pinapanatili ang posisyon. Sa tuwing makakatakpo ngang paglaban hinto sila upang hayaang ayusin ngang artilerya sa likuran ang mga coordinate bago magpatuloy. Ang ritmo ngang pag-atake ay pinananatiling tumpa na parang isang assembly line. Wala nang sapat na bala ang Taiwan upang gumanti at wala na ring squadron na makakalipat. Sinubukan ng command ng Taipei na panatilihin ang isang maikling linya ng komunikasyon gamit ang sibilyang frequency. Sinamantala na ma-opisyal ang pagkakataon na buuin ang maulat ngunit ang datos ay pira-piraso at makakasalungat. Lahat ng plano para sa ganting salakay ay itinigil. Ilang general ang namungkahi na iurong ang puwersa upang ipaktanggol ang kabisera. Ngunit nangangahulugan iyon ng pagsuko sa mahahalagang industrial zones kung saan nakmumula ang karamihan ng supply. Ang utos na umatras ay hindi naaprubahan at wala na ring sinuman ang may kakayahang ipatupad ito. Sa hilaga ng isla lumusop ang Special Forces ng China gamit ang mga helicopter sinakop ang mga istasyon ng radyo at mga sentro ng impormasyon. Ilang magusali ng gobyerno ang nasakop. Sa telebisyon, ang tanging makinel na gumagana pa ay nagpalabas ng mga magugulong imahe na sinisingitan ng mga signal ng propaganda. Hindi lamang nawalan ng kontrol ang Taiwan sa larangan ng digmaan kundi pati na rin sa impormasyon. Ang katahimikan sa mga balita ay naging senyales na ang sistema ay ganap ng paralisado. Sa isang huling pagsisikap isang grupo ngang mabatang commander sa lugang Taichung ang nag-ipon ngang ilang natitirang unit upang maglunsat ng ganting salakay.
Sumulong sila patungo sa daungan sa paasang maputol ang linya ang suple ang kaawe. Ngunit pagdating pa lamang nila sa labas ngang bayan ang convoy ay na-ambush, bumuhos ang makapal na apoy mula sa mga posisyong naka-set up na. Tinamaan ang nangungunang tangke, nagkagulo ang formasyon, naputol ang komunikasyon, natapos ang ganting salakay. Karamihan sa masundalo ay umatras, iniwan sa kalsada ang mga nasusuno na sasakyan, isang patunay ngang kanilang huling pagsisikap. Ang lungsod ng Taipei ay inilagay sa ilalim ng state of emergency. Lahat ng ilaw sa kalsada ay pinatay. Ang mga sibilyan ay inutusang umalis sa mga administratibong lugar. Naktayo nga mga checkpoint ang militar sa nga pangunahing abenida, ngunit hindi sapat ang bilang nga mga sundalo upang takpan ang lahat. Sa timok kanluran, ang mekanisadong formasyon ng China ay wala pang 40 kilometro ang layo mula sa kabisera. Ipinautos ang paglikas ng mga pangunahing ahensya ng gobyerno, ngunit wala nang gaanong sasakyan upang makagalaw. Ilang konvoy ang umalis sa lungsod ng tahimik, kasabay ngang mga tingin na alam na wala na silang gaanong oras. Habang nagsimulang magliwana ang kalangitan dahil sa apoy sa malayo, ang mapangang labanan ng Taiwan ay may ilang ilaw na lamang na natitira. Ang mawata-wata na unit ay walang komunikasyon sa isa't isa. Bigo ang ganting salakay, paralisado ang sistema ng pamumuno at ang buong isla ay nasa isang pasibong estado. Lahat ng taktikal na kalkulasyon ay wala ng kahulugan. Sa abot tanaw, ang mga usok mula sa formasyon ng armored vehicle ng KW ay sumusulong na parang isang bagyong hindi mapigilan. Ang Taiwan ay nasa bingit ng ganap na pagbaksa at walang nakakalam kung sino ang darating bago maksara ang pinto. Ang buong gitnang bahagi ng isla ay naging isang magulong sona ng digmaan. Isinara ng puwersa ng China ang 3 puwersa ng pag-atake na nag-ugnay upang bumuo ng isang kontroladong sona mula timog hanggang sa gitna ng Taichung. Ang nga konvoy ng mabibigat na mekanisadong sasakyan ay gumalaw sa mahabang linya na kahilig-pahilaga. Sa likuran nila ay ang mapansamantalang istasyon ng supply na itinayo mismo sa mga nasakop na daungan. Sa unahan, ang maalon ng tangke ay nakbukas ng daan, winawasa ang malilit na checkpoint ng nga puwersang pandepensa. Wala nang hangganan sa pagitan ng harapan at likuran. Mayroon na lamang nga lugar na nasakop at nga lugar na malapit ng masakop. Ang malalaking lungsod ay nalubo sa mga pagsabog. Ginamit ng China ang mga long-range guided missiles upang tamaan ang mga kritikal na infrastruktura, mga planta ng kuryente, imbakan ng gasolina, mga refinery. Bawat pagsabog ay isang pagputol sa kakayahan ng isla na mabuhay. Ang grid ng kuryente ay sunod-sunod na bumaksak. Ang buong lugar ng Taichung ay nawalan ng kuryente. Naputol ang supply ng tubig at ang mga ospital ay umandar gamit ang mga pansamantalang generator. Ang nga kalsadang dati abala ay puno na lamang ng agos ng nga naksisilikas, dala ang nga nakmamadaling bagahe at mga matang walang laman. Pumasok na ng malalim ang digmaan sa lugar na dating itinuturing na pinakaligtas. Sinubukan ng komen ng Taipei na panatilihin ang komunikasyon sa mga natitirang lugar, ngunit lahat ng signal ay humihina. Bawat balitang ipinadala ay may pagkaantala, wala ng mapa ang nakpapakita ng tunay na sitwasyon. Sa bawat pagkawalang komunikasyon sa isang lugar, alam nga tao na ito ay bumaksa na sa kamay ng kaway. Sa command room, ang nga batang opisyal ay nakaupo sa harap nga patay na screen, nakikinig sa bawat huling ulat sa maingay na radyo. Wala nang pamumuno, isa na lamang ang utos, panatilihin ang kabisera hanggat mari. Sa Taichung, hindi tumitigil ang pagsabog. Hinatingam nga sundalong sino ang kanilang formasyon sa malilit na grupo, salit-salitang umaatake at pinapanatili ang posisyon. Hindi sila nakmamadali, kailangan lang panatilihin ang pressure. Lumalawa ang sakop ng kanilang kontrol. Sa tapat nila ay ang pagod na unit ng depensa, ubos na ang bala at putol na ang supply. Ilang unit ang kailangang gumamit ng sibilyang sasakyan upang gumalaw. Maraming maliliit na grupo ang nakawata-wata ng wala ng commander. Kahit pilit pa ring lumalaban, alam nilang ang labanang ito ay isang pansamantalang pag-atras lamang bago ang malaking bagyo. Patuloy na winasa ng long-range na artilerya mula sa karagatan ang estratehikong target. Ang imbakan ng pakain ay tinamaan at makapal na maitim na uso ang tumaas. Ang matulay na nag-ugnay sa mga probinsya ay pinabaksak na ginawang desperado ang paggalaw ng mga sibilyan.
Ang mapulutong ng tao ay dumaloy patungong silangan ang tanging lugar na hindi pa nasasakop ngunit maging ang daan na ito ay maluba na ring nasira. Libu-libong tao ang naksisiksikan sa kaguluhan sa ilalim ng kalangitan na niyayani ng tuno ng gadget. Hindi na ito isang paglikas kundi isang pagtakas mula sa pagguho. Sa himpapawi, isinagawa ng mabomba ng China ang mga huling pag-atake. Ang mga sibilyang target ay tinamaan dahil sa makakapatong na coordinate na nagdulot ng karagdagang hindi kinakailangang pinsala. Gayunpaman ang taktika nga napakparalisa ay naging epektibo. Ang makasistema ng enerhiya, transportasyon at komunikasyon ng Taiwan ay halos wasak na. Ang makalungsot na dating maunlad ay usok na lamang at katahimikan. Ang mga automatikong linyang depensa ay tumigil sa paggana dahil sa kakulangan ng kuryente. Ang buong isla ay bumagsak sa isang nakakatakot na katahimikan. Sa silangang bahagi ng isla, ilang maliliit na base pa ang gumagana. Ang magagaang na barkong pandigma ay naktago sa ngaluk na gihintay ng pagkakataon na gumanti. Ngunit walang naniniwala na may magagawa pa sila. Sa tuwing bubuksan ang radar, lilitaw ang interference signal, tatagal ng ilang segundo bago mawala. Sa labas ng karagatan, ang formasyon ng hukbong dagat ng China ay ganap ng nakasara, hinaharangan ang lahat ng daanan. Lahat ng labasan patungo sa dagat ay sarado, opisyal nang nahiwalay ang Taiwan. Ang labanan sa gitnang isla ay lumipat sa pagkontrol. Hindi na kailangang magmadali ng China, kailangan lang nilang kumapit ng mahigpit na naglalagay ng pressure sa kabisera. Ang nga natitirang maliliit na base ay pinatak, ang nga highway ay hinarangan. Ang nga konvoy ngang ambulansya ay naipit sa pagitan ngang dalawang sonangang digmaan. Walang nakakaalam kung gaano karami ang sugatan, kung gaano karami ang nabubuhay. Ang alam lang nila sa bawat paktamang liwana sa matangke sa malayo, isa na namang bahagi ngang teritoryo ang napalit ngang may-ari. Ang pagabante na China ay umabot na sa gilid na kabisera. Ang mamekanisadong unit mula sa tatlong direksyon ay nasama sa isang pabilok na formasyon ng pag-atake. Unti-unting isinasara ang radius ng pakupkop sa Taipei. Sa kanluran ay ang pangunahing puwersa na may daan-daang tangke at armored vehicle. Sa timog ay ang long-range na artilerya na patuloy na naglilinis ng daan. At sa silangan may magrupo ng special forces na pumasok gamit ang mga helicopter, sinasakop ang bawat junction ng transportasyon. Ang lungsod na dati masigla ay naging isang mazeng nga hadlang kung saan bawat kanto ay may panganib na maging isang puntong labanan. Ang linya ng depensa ng Taiwan ay mabilis na itinayo. Mga sako ng buhangin mabus, ang mga container ay hinila upang gawing harang, ngunit hindi nito mapigilan ang mabibigat na armas. Masyadong kaunti ang bilang nga puwersang pandepensa kalat-kalat sa mga distrito. Kulang sila sa bala, kulang sa gasolina, kulang sa pamumuno, ngunit nanatili pa rin sila sa kanilang mga posisyon na may manipis na pag-asang darating ang tulong. Ang pansamantalang command center ay inilagay sa isang bunker sa ilalim ng gusali ng gobyerno na may bahagyang bilang na lamang ng nga tauhan. Naputol ang komunikasyon sa mga unit sa labas, nawalan ng signal ang mga electronic map. Ang mga posisyong nagulat na lumalaban ay unti-unting nagiging nawalan ng kontak. Ang long-range na artilerya ng China ay nakpokus ng apoy sa mga tulay papasok sa lungsod. Ang tulay sa timog ay unang gumuho na pumutol sa ruta ng pag-atras ng mga sundalo ng Taiwan. Sumunod ang linya ng tren at ang pambansang highway ay winasa na ginawang desperado ang paggalaw ng mga sibilyan. Mga truck, motorsiklo at maging ang mataong naglalakad ay naksiksikan sa maliliit na eskinita upang makaiwas sa mga bala. Ang kalangitan ay naging kulay abo dahil sa usok ng apoy at alikabok ng guho. Wala nang hangganan sa pagitan ng militar at sibilyan. Lahat ay nahigop sa isang ipo-ipo, mabuhay. Ang maadministratibong lugar sa kanluran ng lungsod ay naging susunod na target. Pumasok ang special forces ng China gamit ang helicopter, lumapa sa mga bubong ng matataas na gusali at sinakop ang mga estratehikong lokasyon.
Sinubukan ng masundalong pandepensa na bawiin ang bawat palapag ngunit hindi makayanan ang sunod-sunod na putok mula sa labas. Bawat posisyong nasakop ay isa na namang piraso ngang mapangkabisera na nag-ibang ang kulay. Sa mga pangunahing abenida dahan-dahang gumalaw ang ma-armored vehicle ngang China kinokontrol ang bawat interseksyon. Ang maliliit na kalsada ay naging patibong para sa makabilang panig kung saan ang mga maikling labanan ay natapos. Sa gitnang distrito ikinonsentra ng Taiwan ang nga tropa upang protektahan ang nga pangunahing ahensya ng gobyerno. Naktayo sila nga checkpoint sa paligid ng gusaling ang Kongreso naglagay nga machine gun sa bawat kanto. Ngunit ang kakulangan sa supply ay mabilis na nakpahina sa lahat. Bawat baril ay may ilang magasin na lamang ng bala. Bawat squad ay may ilang bote na lamang ng tubig. Hindi na pinauusapan ng maopisyal ang tagumpay. Pinaalalahanan na lamang nila ang isa at isa na panatilihin ang posisyon hanggang sa wala ng maatrasan. Ang espiritu ay naksisikap ngunit ang katawan ay pagod na. Alam ngang lahat na sila ay lumalaban para sa oras hindi para sa estratehiya. Sunod-sunod ang mapa-atake. Sa bawat pagkataong tila tumahimik na sumasabo na naman ang mga kanyon. Isang pansamantalang istasyon ng tulong medikal ang tinamaan at umayat ang usok sa gitnang lungsod. Ang nga natitirang residente ay nagtagosam nga basement hindi alam kung sino na ang may kontrol sa labas. Nakpakawala ng mga flare ang mga kanyon na nagliwanag sa kalangitan na malinaw na ipinakita ang mga anino ng mga gumuhong gusali. Ang Taipei ay hindi na isang kabisra, ito ay isang larangan ng digmaan na puno ngang bakal alikabok at uso. Nagpadala ngang huling mensahe ang pansamantalang command center sa labas gamit ang isang sibilyang radio channel. Kami ay napapaligiran humihingi ngang agarang suporta. Ngunit mahina ang signal, walang nakakaalam kung ang mensahe ay nakarating. Gumuho ang isang bahagieng command bunker matapos ang isang malakas na pagsabog. Ang mga natitirang opisyal ay tahimik na lumipat sa mas malalim na palapa naghihintay sa dilim. Hindi nila alam kung may nakikinig, paalam lang nila na ang pakupkop ay lalong humihipit sa paligid ng lungsod. Sa labas patuloy na lumalapit ang formasyon ng China. Ang mga tangke ay direktang nagpapaputok sa mga hanay ng bahay na pinaghihinalaang may mga sundalong pandepensa. Ilang lugar ang pinatag upang magbigay daan sa infantry. Ang ilang natitirang sundalo ng Taiwan ay umatras patungo sa sentro naktayo ng huling checkpoint sa paligid ng pangunahing plaza. Binalot ng uso ang kalangitan, ang liwanag na apoy ay sumasalamin sa mga armored vehicle na tila libu-libong malami na mata na mamasit sa biktima na malapit ng bumaksa. Ang pagkupkop ay ganap ng naksara. Huminto ang mga sundalong Sino ilang kilometro mula sa sentro upang makonsolida. Ang mga unit ng depensang Taiwan ay ilang daan na lamang ang natitira kalat-kalat. Ang kabisera ay nahiwalay, ubos na ang supply, ang utos na sumuko ay hindi pa napag-usapan. Ngunit alam niyang lahat na malapit na iyon. Sa abot tanaw ang convoy ng mekanisadong sasakyan ay tila walang katapusan na parang walang makakapigil sa pag-abanteng iyon. Ngunit sa mismong sandali na ang buong isla ay tila babaksa na sa kamay ng kawe. Isang kakaibang signal ang lumitaw mula sa karagatan na nagbukas ng isang pakbabagong hindi inaasahan ng sinuman. Sa gitna ngang pagsasara ngang pagkupkop sa Taipei, ang buong mapangang taktika ay halos iisa na lamang ang kulay. Ang mapuwersa ngang China ay may ganap na kontrol sa himpapawid lupa at dagat sa kanluran ng isla. Sa kanilang command bunker kinumpirma nga opisyal na malapit nang makumpleto ang operasyon. Ngunit sa karagatan sa silangan biglang nakapaktala ng kakaibang signal ang nga radar ng babala, isang malaking grupo ng gabagay na mabilis na gumagalaw na hindi naglalabas ng signal ng pagkakakilanlan. Sa una inakalangang opisyal ng China na ito ay mga sibilyang barko na tumatakas, ngunit nang ipakitang radar ang napakalaking sukat at masikip na formasyon ang buong sistemang pamumuno ay agad na nagbago ng estado. Isang kakaibang signal ng radyo ang nagsimulang sumingit sa frequency ng militar. Isang malamig na boses ang narinig sa Ingles pagkatapos ay tumahimik. Bago pa man ma-verify, nagliwanag na ang abot tanaw. Sunod-sunod na malalaking kanyon mula sa barko ang pinaputok mula sa karagatan, direktang tumama sa formasyon ng paglusok ng China na nakaangkla 30 nautical miles mula sa baybayin.
tumayo ang malalaking haliging tubig na agad na naging magabolang apoy. Isang landing ship ang ganap na nagliyab dahan-dahang tumagilit sa isang tabihila ang daan-daang sundalo at mga sasakyan pababa sa dagat. Mabilis na gumanting ang puto ang escorting ship ngunit ang kanilang radar ay agad na najam. Ang electronic signal ay patuloy na napuputol. Ang buong armada ng China ay nakagulo. Mula sa mas malayo ang armada ng Pilipinas ay pumasok na sa abot ng kanilang maarmas. Ang aircraft carrier, destroyer at nuclear submarine ay nagbuo ng isang kumpletong pormasyong pandigma. Pagkatapos ng paunang pagpapaulan ng kanyon sunod-sunod na pares ng cruise missile ang pinakawalan direktang tumututok sa mga command ship ng China. Ang sistema ng depensa ng kaawi ay na-overload hindi makapaklok ng target. Dalawang destroyer ang nagliyab, isang barkong suplay ang nahati sa dalawa at ang buong linyang suplay sa dagat ng China ay nawasak. Ang artilerya ang Pilipinas ay ibinaling naman ang suporta sa kalupaan. Ang precision-guided na bala ay bumaksa sa makumpol ang puwersa ang China sa paligid ng Taipei. Nga tulay imbakan ng gasolina maistasyon ng supply lahat ay naging dagat ng apoy. Sunod-sunod na mga tangke ang nawasak. Napilitang umatras ang mga mekanisadong pormasyon mula sa residential area upang maiwasan ang malawakang pagkasawi. Sa gitna ang uso at apoy nakita ng mga unit ng depensa ng Taiwan ang isang bihirang pagkakataon. Sa unang pagkakataon mula nang masimula ang labanan ang kalangitan sa silangan ay hindi na pag-ari ng kaawi. Sa itaas lumitaw ang tactical bomber ng Pilipinas. Lumipat sila ng mababa na hulong ng bomba sa kahabaan ng mekanisadong ruta na papalapit sa kabisera. Ang atakeng ito ay hindi lamang sumira sa linya ng pag-atake kundi pinutol din ang buong sistema ng pamumuno ng China sa isla. Mahina ang tugon na artileryang kaawi. Maraming mga baterya ang tinamaan sa sandaling mapaputo pa lamang sila. Ganap na nabago ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Sa command bunker ng China ipinag-utos ang pansamantalang paginto sa pag-atake. Hindi nila mapanatili ang pressure habang putol ang kanilang supply sa dagat. Daan-daang mekanisadong sasakyan ang napilitang huminto at maghintay ngang supply habang patuloy na umaligid ang eroplano ng Pilipinas. Ang kalangitan ng Taipei ngayon ay nagliliwanag dahil sa mga rocket at flare. Ang mga grupo ng sundalong Taiwan ay lumabas mula sa kanilang mga silungan, binabawi ang mga posisyong nawala. Muling narinig ang tunong komunikasyon sa radyo watak-watak ngunit sapat na upang buhayin muli ang pag-asa. Ilang malilit na base sa silangang bahagi ng isla ang nagsimulang tumanggap ng mga transport helicopter ng Pilipinas. Ibinaba ang puwersang sumusuporta dala ang kagamitan at supply na medikal. Hindi sapat ang kanilang bilang upang maglunsad ng isang buong ganting salakay ngunit sapat upang lumikha ng isang ligtas na koridor para sa mga sibilyan at mga sugatan. Ang kanilang pagdating ay nadulo ng malaking moral boost. Sa buong isla simulang maniwala ang mga sundalo ng Taiwan na hindi sila ganap na pinabayaan. Ang mga pagsabo sa karagatan ay patuloy na umaling-aungaw. Sinubukan ng armada ng China na lumayo upang muling mag-organisa ngunit patuloy silang binuntutan ng submarino kang Pilipinas na nagpapakawalang torpedo sa gumagalaw na target. Sa maskring ng rada ng makabilang paning ang dagat sa paligid ng Taiwan ay naging isang mazeng ng signal at kislap. Ang labanan ay lumampas na sa saklaw ng isang simpleng paglusop sa isla. Ito ay naging isang direktang komprontasyon sa pagitan ng dalawang malalaking kapangyarihan. Ang dagat sa silangan ng isla ay nanatiling pula. Napilitang umatras ang armada ng China mula sa saklaw ng pag-atake, iniwan ang dose-dose ng nasirang barko na inanot sa pampang. Sinamantala unit ng Taiwan ang maikling katahimikan upang muling itatak ang malinyang depensa, ilikas ang sugatan at tumanggap ng tulong. Bagamat hindi pa ito matatawa na tagumpay, ang sorpresang paganti mula sa karagatan ay nagligtas sa isla mula sa ganap na pagbagsak. Bawat kalye ay naging isang trinsera, bawat gusali ay naging isang tanggulan. Ang labanan ay pumasok sa yuktong pag-ubusan kung saan ang oras ay naging pinakamapanganib na sandata. Ang Taiwan at ang Pilipinas ay nagtatangang makasanib na linya ng operasyon. Sa silangan ng isla ang mga destroyer ng Pilipinas ay patuloy na nagbigay suporta sa infantry ng Taiwan.
Tumpa na tinamaan nga kanyon mula sa barko ang linya ng supply ngang China pinutol ang nga mekanisadong grupo na nakadeploy. Ang nga Special Forces ng Pilipinas ay nakipag-ugnayan sa mga lokal na unit ng depensa gamit ang nga reconnaissance drone upang idirekta ang artilerya sa mga konvoy ng KAWE na naksisikap na patatagin ang kanilang posisyon. Sunod-sunod na ganting puto ang umaling-awngaw, parehong panik ay dumanas ng matinding pinsala. Ang madistrito sa gilid ay napata na iwan lamang ang isang ulap ng alikabok na lumulutang sa hangin. Sa Taipei nabawi ngam nga puwersang pandepensa ang isang bahagi ngang administratibong lugar. Muli silang naktayo nga, checkpoint sa gitnang plaza naglagay ngam, anti-tank na armas sa bubong ngang gagusali naksisikap na panatilihin ang bawat piraso ngang kalsada. Ang pagdating ng nga, tagapayo mula sa Pilipinas ay tumulong na may balik ang sistemeng komunikasyon. Ang nga watak-watak na platoon ay maaari nang mapalitan ng datos ng lokasyon sa pamamagitan ng satellite. Bagamat kakaunti ang bala, ginamit nila ang mismong nga armas na iniwan ng kaway upang lumaban. Unti-unting bumali ang diwa ang pakikipaglaban. Mabilis na tumugon ang paningang China. Ang nga natitirang unit ay inutusan na kumapit ng mahigpit sa mga lugar sa labas ngang lungsod at maghintay ngang supply. Muli nilang inayos ang kanilang formasyon, inilagay ang nga long-range rocket launcher sa matataas na lugar at patuloy na binomba ang nga posisyong kababawi pa lamang ng Taiwan. Ang matinding putukan ay nakpilit sa makabilang panig na patuloy na baguhin ang kanilang formasyon. Ang Taipei ay naging isang gray zone kung saan walang sinuman ang makapagsasabi kung sino ang may kontrol. Ang isang distrito ay maaring magpalit ng may-ari ng 3 beses. Sunod-sunod ang mga malapitang labanan. Nakasagupa ang infantry ngang makabilang panik sa distansyang wala pang 100 metro. Sa bawat paksugot ng isang grupo bumabaksak ang artilerya na nagdudulot ng pinsala sa parehong umaatake at nagtatanggol. Ang larangan ng digmaan ay walang ilaw, tanging ang malamig na kislap ng mapagsabog at mga laser sight. Ang hangin ay sobrang bigat na tila namoy na ang metal. Sa himpapawid nag-agawan sa kalangitan ang nga fighter squadron ng Pilipinas at China. Nagkaroon ng nga dogfight sa mababang altitude sa gitna nga ulap na puno ngang usok. Ilang eroplano ang pinabaksa, ang nga labi ay bumaksa sa dagat sa hilaga, lumilika nga kislap sa gitna ng kadiliman. Bagamat may bentahe sa teknolohiya ang Pilipinas, ang bilang nga eroplano ng China ay nakalalamang na naging sanhi upang patuloy na magbago ang sitwasyon sa himpapawid. Walang paning ang makakuhang ganap na kontrol, sa lungsod naging kritikal ang sitwasyong pantaw. Ang mapansamantalang ospital ay na-overload. Maraming residential area ang nahiwalay at hindi mapadalhan ng supply. Ang mga rescue worker ay kailangang gumalaw sa gitna ng putukan, dala ang mga sugatan sa gitna ng kakapusan. Lahat ng sibilyang sasakyan ay kinuha mula sa mga truck hanggang sa mga bisikleta. Lahat ay nagsilbi para sa pagdadala ng bala at mga sugatan. Ang Taipei ay naging isang lungsod ng pagod na anino. Walang nakakaalam kung kaninong panik sila, alam lang nilang sila ay nabubuhay. Ang armada ang Pilipinas ay patuloy na nanatili sa kanilang posisyon sa karagatan, nagpapaputok ang kanyon bilang regular na suporta. Bawat putok ay isang maikling pahinga para sa mga puwersang pandepensa. Ngunit isa rin itong paalala na sila ay pansamantalang pinoprotektahan lamang. Nananatili pa rin sa kanluran ng isla ang libu-libong sundalo ng China na naghihintay ng pagkakataon na muling umatake. Hindi sila umatras, pansamantalang huminto lamang tulad ng isang mandaragit na naghihintay ng susunod na sandali upang sumunggap. Parehong panig ay pagod na. Hindi pa rin bumabaksak ang Taipei, ngunit hindi na rin ito buo. Ang hanay ng gusaling gumuho ay nakahalos ang suno na sasakyang militar, lumilikang isang madilim na tanawin. Inanunsyo nga komando ngang Pilipinas na ipagpapatuloy ngang armada ang suporta, ngunit hindi pa makakapagpadala ngang karagdagang tropa. Ang sitwasyon ay nananatiling hindi tiyak. Sama pa ang hangganan sa pagitan ng dalawang panig ay isa na lamang malabong linya, dahan-dahang gumagalaw. Ang sitwasyon ay hindi tiyak at walang sinuman ang nangahas na tawagin itong bukang liwewe. Patuloy na tumataas ang usok mula sa kanluran kung saan hindi tumitigil ang putukan ng China. Ang digmaan ay lumampas na sa hangganan ngang isang paglusob.
Ito ay naging isang pagsubok ngang pag-iral kung saan parehong panig ay naipit sa pagitan ngang pagkaubos at pagpapanatili ngang sarili. Wala nang nagsasalita tungkol sa tagumpay, tanging ang natitirang tanong sino ang makakatagal. Ang labanan ay ginawang isang malaking abo ang buong isla. Patuloy na tumataas ang mga haligi ngang usok mula sa mga residential area sa kanluran. Ang malalaking lungsod ay pinunit, ang mga kalsada ay basa, mga tulay ay gumuhom, mga bahay ay bumaksa at ang kalangitan ay may bahit pa rin ngang pula mula sa mga flare na hindi pa namamatay. Ang buong Taipei ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang uri ng katahimikan na mararanasan lamang matapos puksain ang lahat ng iba pang tunog. Ang mapuwersa ngang China ay dahan-dahang umatras patungo sa labas ng lungsod. Hindi nila mapanatili ang kanilang formasyon matapos maputol ang kanilang supply at mawasa ang kanilang armada sa karagatan. Ang natitirang unit ay nag-ipon sa paligid ng nasakop na industrial zone, umaatras habang sinisira ang makagamitan upang hindi mapunta sa kamay ng kaway. Maraming tangke ang iniwan, maraming lugar na dating mainit na labanan ay mga suno na bakal na lamang. Ang mabilis na pag-atake ay nawalan na ngang orihinal na kahulugan, naging isang organisadong pag-atras mabigat at mapait. Sa loop ngang isla binawi ngang unit ngang Taiwan ang bawat lugar. Wala na silang pagmamalaki, tahimik lamang na sumusulong sa makalsadang punong kalat, kung saan ang ngalabi nga sasakyan at mga hindi pa sumasabok na bala ay nakahalo sa mga bahay. Ang mga nakaligtas ay lumabas mula sa masilungan. Ang kanilang mamukha ay maputla dahil sa alikabo at kakulangan sa tulog. Lahat ay tahimik, ginagamit lamang ang kanilang mata upang maktanong kung tapos na ba talaga ang digmaan. Ang mga sundalong Pilipino kasama ang mga lokal na milisya ay nagsimulang maglinis ng larangan ng digmaan, naghahanap ng masugatan sa maguho. Sa bawat pagkakataon na makakita sila ngang isang taong humihinga, paminamarkahan nila ito ngang puting tela sa kanilang manggas, isang bihirang senyales ngang buhay sa gitna ngang malupit na tanawin. Sa silangang karagatan, ang armadang Pilipinas ay nanatiling nakabantay. Umakyat ang usok mula sa mga labingang barko nga China na inanot isa-isang lumulubok sa ilalim ng alon. Ang mga barkong nanatiling buo ay lumayo panawala sa saklaw ng radar. Sa deck ng aircraft carrier, sinusubaybayan ng mga opisyal ang huling signal mula sa isla. Kinukumpirma na ang operasyon ng pag-atake ay napigilan, ngunit walang nagdiriwang. Naunawaan nila na ang komprontasyong ito ay simula pa lamang ng isang bagong panahon ng tunggalian. Isang pagkakamali, isang utos o kahit isang ligaw na bala ay maaring muling magpasiklap sa buong impyerno na pansamantalang tumahimik. Nagsimulang muling itatak ng Command ng Taiwan ang sistema ng komunikasyon. Ang istasyon ng radyo ay muling umirenak, papalabas ng maikling balita na nananawagan para sa katatagan. Gayunpaman, higit sa kalahating isla ay wala pa ring kuryente, tubig at pagkain. Libu-libong tao ang nawalan ng tirahan at daang sibilyang infrastruktura ang nawasak. Ipinakalat ang tulong pantao, ngunit ang mga kalsada ay naputol na nagpabagal sa paghahatid ng supply. Ang mga residential area sa gitnang rehiyon ay kailangang gumamit ng pansamantalang mapakukunan ng tubig. Naubos ang mga supply na medical at ang mga pansamantalang ospital ay itinayo sa ibabaw mismo ng gumuhong gusali. Sa karagatan naitalang nga satellite ang larawan ng daang nga bangkang pangingisda nga sibilyang barko at maliliit na bangka na patungo sa isla, dala ang nga naksilikas at matulong. Ang buong mundo ay nakmamasid, bawat bansa ay nangangamba na ang isang maling hakbang ay gagawing isang panday-digang larangan ng digmaan ang rehiyong ito. Sabay-sabay na tinawa ito nga internasyonal na ahensya ng balita na gabi ng papalaran ng Pasipiko, isang gabi na ginawang mas manipis kailanman ang linya sa pagitan ng kapayapaan at pagkawasa. Sa mga guho ng Taipei, ang nakaligtas na sundalo ay umupong makakatabi, wala nang pakilala sa ranggo. Ipinasa nila sa isa-isa ang natitirang boteng tubig, nakatingin sa malayong dagat kung saan ang metalikong liwanag ng mabarkong pandigmangang Pilipinas ay sumasalamin sa maalon. Walang naksasalita tungkol sa tagumpay dahil walang ganap na tagumpay sa gitna ng pagkawasa na ito. Mayroon lamang isang katotohanan, ang isla ay nakaligtas, ngunit mas maluba ang sugat kaysa dati. Isang batang commander ng Taiwan ang lumabas mula sa bunker, tumingala sa kalangitan na puno ng usok.
Sa abot ng kanyang tanaw ang nga unang ibon ay lumipat tila naliligaw at pagod. Sa malayo ang liwanag ay unti-unting dumating na malinaw na ipinakita ang masuno na pader at ang agos na nga tao na nagsisikap na muling itayo ang unang harang sa paligid ng administratibong lugar. Dumating ang liwanag ngunit hindi ito nakdala ng kapayapaan, ipinakita lamang nito ng mas malinaw ang halaga ng pakiral. Lumipas na ang bagyo ngunit ang nga alaala nito ay mananatili ng matagal. Tumingin ang mundo sa Taiwan ng may pakabigla na may halong pag-ingat. Sa dagat ang maarmada ay hindi pa umalis, bilang isang paalala na ang digmaang ito ay hindi pa talaga tapos.